Alam mo naman parang Totoy. Sige na, maupo ka na nga. Si Rolly nga pala, pre. Wala pa, mamaya-maya pa uwi niya. Oo nga pala, pre. May tatanong lang ako sa'yo. Yung nanay ko at tatay ko, andito pa ba? Ano ko ba parang Totoy? Di ba din naman charity yung nanay mo sa aking tatay mo? Dahil di mo sila kayang alagaan. Kasi hindi mo magawa yung gusto mo. Talaga? Nagawa ko sa mga magulang ko yun? Oo, pre. Nagawa mo yun. Kasi nga, sabi mo, lumaki ka nga, pero hindi mo nagagawa ang gusto mo. Kaya pinalagaan mo sila, tapos tatanong mo sa akin. Kaya ikaw, katanong-tanong, dahil mo sinasabi. Kaya ngayon, lahat ng gusto mo, magagawa mo na. Tara na, tumagi ka na. Sakit ng katawan ko. Pambira talaga yung boss natin, no? Nagbuhos tayo, tapos hindi naman tayo pasasahurin. Ano ko ba, Toy? Lagi naman ginagawa sa atin yun. Paano ka na sana eh? Utak silang trabaho natin. Alam mo, para mawala sa katawan mo, mag-inom ulit tayo. Di at nakinom si Rolly kahapon eh. Tara! Ano? Iinom na naman? Bagay. Sige. Tara, inom ulit tayo. Tara! Sakit pa rin ang katawan ko. Saglit nga lang pala. Hindi mo ba alam kung nangyari kay Remilyn? Sa girlfriend mo? Remilyn? Girlfriend ko? Bakit? Ano ba nangyari sa kanya? Tsaka, hindi ko pa nakikita yung mukha nun eh. Ano ka ba? Si Remilyn. Yung niligaw ng bata pa tayo. Alibasa, nangyari siguro sa inyo. Dinay mo, ano? Si Remilyn? Oo, si Remilyn. Naging kami pala. Tsaka nangyari. Parang wala pa naman yata nangyayari sa amin eh. Ano ka ba? Balitang-balita ka sa atin yun. At may binadal si Remilyn. At ikaw ang ama, ilalais ka ng magulang yun. Alamang, pre, sa'yo pupunta yun. Kaya maganda-handa ka na. Tatay ka na, pre. No, pre. Hindi pa ako ready sa mga ganyan eh. Kala ko okay lang ganun. Pero, bakit nangyayari sa akin to? Ano mo, pre? Gusto mo yan. Di ba, sabi mo pa nga, lahat ng gusto mo, gagawin mo. Kaya ngayon, pre, ginagawa mo na. Tara, magin mo tayo. Celebrate natin yun. Naku, baka hinihintay na ako ni Rawi ron. Dami kaalat sa bahay. Remilyn. Remilyn. Gising. Oh, bakit tayo? Papasok na ako sa trabaho eh. Baka malate na ako. Remilyn, baka pwede maglinis ka muna rito sa bahay. Hindi ko maasikaso eh. Busy kasi ako sa trabaho eh. Toy, masama pakiramdam ko eh. Masama yung pakiramdam ko dahil sa dinadala ko. Baka pwede ako makahingi ng pera. Mapacheck up ko mamaya. O sige, bibigyan kita pero wala pa akong may bibigay sa'yo eh. Hindi pa kami pinapasahod ng boss namin ni Rawi. Pero hayaan mo, manghiram ako ng pera sa mga katrabaho ko. Pag nakairam ako, bibigay ko agad sa'yo para mapapacheck up ka. Sige, Toy. Sige na, alis na ako ah. Sige. Paano yan? Papacheck pala si Remilyn. Wala ka na rin na pera sa katrabaho natin. Paano yan? Wala rin akong pera. Wala ba pera mo sa'yo? Yun nga, Rawi. Lumapit naman ako kay boss. Wala raw siyang ipapabali sa akin. Kasi wala pa daw pondong binibigay. Hirap pala, pre. Pagka ganito, madami ka ng obligasyon. Hindi ko alam kung saan nakukuha ng pampacheck up ni Remilyn. Ganito lang, Toy. Pag nakairam mo ng pera sa kapatid ko, papera mo sa'yo. Dadaling ko lang sa inyo. Talaga, Rawi. Maraming salamat talaga, Rawi ha. Sige, tara na. Baka naghihintay na rin yung pamilya natin. Sige, tara. Ano ba yan? Talo na naman. Remilyn, ba pwede magsayang ka na? Ang dami pang ginagawa rito sa kusina eh. Ba pwede ikaw na magsayang? Toy, ikaw na. Alam na masama yung pakiramdam ko eh. Tsaka di ba sabi mo bigyan mo ko ng pera pampacheck up? Ano, Remilyn? Di ba binigyan na kita ng pera? Saan mo dinala yung pera? Pampacheck up mo yun. Ayun ba yun? Sarado kasi yung clinic nun eh. Kaya hindi ako nagpa-check up. Kaya ginala ko yung pera. Saan mo dinala yung pera? Nasaan na? Nilaro ko eh. Kala ko kasi lalago at dadami. Kaso natalo. Wala na. Ano?
Pabihira ka naman, Remedy, no? Alam mo namang hiniram ko lang yung pera niyan, tsaka pinaghihirapan yan. Tapos nagawa mo pang ilaro yan. Paano yan? Alam mo namang hirap-hirap na nga ng buhay natin. Nagawa mo pang pagsugal ng ganyan. Bihira ka talaga. Aba, Toy, ginusto mo to ah. Kung hindi mo ako niligawan, hindi ako pupunta sa ganitong sitwasyon. At sana, nakapag-aral pa ako at hindi ako pinalaya sa bahay. Hindi ko nga alam kung bakit nangyari agad yung ganito eh. Pag-isip ko na lang, napunta na lang ako sa ganitong buhay. Eh di ibig sabihin mo, nagsisisi ka na nakasama mo ako. Sige, alis na lang ako. Uwi ako sa probinsya namin. Remedy, tika lang. Hindi naman yung ibig kong sabihin eh. O sige na, sorry na. O ganito na lang. Gagawa na lang ako ng paraan para mabigyan ka ulit ng pera para makapagpa-check up ka. Sige na, huwag ka nang umalis. Pre, lagi na lang tayo nagiinom ah. Lagi mo lang ako niyayaya. Ang buhay natin, ang sarap. Ano ba paring Rawi? Alam mo naman nung mula bata pa tayo, ito yung gustong gusto ko eh. Yung nagagawa ko lahat ng gusto ko, nakakapag-inom. Eh ngayon malaki na ako, syempre. Parang hindi pa rin pala okay yung ganitong buhay. Pagka tumanda ka, lahat pwede mo nang gawin. Marami ka na palang obligasyon na dapat mong asikasuhin at unahin. Pwede nga lang bawiin ko yung hiniling ko doon sa matandang yun. Naibalik na ako sa dati kong pagkabata. Hindi pala masayang ganito. Pagka tumanda ka, pwede mo nang magawa lahat ng gusto mo. Ano ba pa rin, Totoy? Hanggang ngayon ba? Niliwala ka pa rin sinabi ni Rolly na pag humiling ka, matutupad. Hindi na, Toy. Talaga matanda na tayo. Tulad mo, pamilya ka na. Ako, may pamilya na ako. Marami na tayong obligasyon sa buhay hanggang tumatanda tayo. Hindi, Rawi. Totoo talaga. Kasi, mga panahon na sinabi sa akin ni Rolly, pumunta ako ng bundok at tumiling ako. At tumanda agad. Kaya nga ito eh. Tumanda nga agad ako eh. Ano ba pa rin, Totoy? Sing ka na naman. Marami ka na nainom. Bagay nga kayo mag-usap ni Rolly. Kung ano na pagsasabi mo eh. Totoo talaga yung sinasabi ko, Rawi. Sige, pre. Tigil-tigilan na natin yan. So, sumagi ka na, pre. Para maubos na natin to. Hanapin ka ng asawa mo.